Higit isang linggo matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naglunsad ng pagdinig ang Senado para malaman kung may nalabag bang batas kaugnay nito. Kinwestiyon kasi ng nanguna sa pagdinig kung bakit isinuko sa mga dayuhan ang dating Pangulo. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano ang mga napag-usapan sa pagdinig? Pops J, katatapos lang ng hearing ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangunahan ni Senadora Amy Marcos o ng Senate Committee on Foreign Affairs, ikokorek ko lang yun, na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos at nais nitong maituwid kung mayroon bang due process na nasunod sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa unang bahagi ng public inquiry, binalikan ni Senator Amy Marcos ang mga panayam ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nagsasabing hindi bahagi ng International Criminal Court ang Pilipinas. Hirit niya pa, bakit isinuko sa mga dayuhan o sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang Pinoy. Pero nilinaw ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kahit walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas bilang non-membered state, may jurisdiction pa rin ito sa mga individual na posibleng lumabag sa international humanitarian law kung saan sumusunod ang Pilipinas. Nilinaw din ni Remulla na walang komunikasyon at kooperasyon ang pamahalaan sa ICC. Pinabulaanan naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang umano'y isang conspiracy o pagplano ng grupo ng Cabinet Secretary sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pagdating naman sa partisipasyon ng Department of National Defense, ayon naman kay Defense Secretary Guibo Chodoro, ang mandato lang daw ng kanilang departamento ay ang magbigay ng suporta sa pulisya. Kinumpirma naman ni PNP-CID Chief Police Major General Nicolas Torre na mayroong binasang arrest warrant kay dating Pangulong Duterte sa kanyang pagdating sa Pilipinas mula Hong Kong. Ayon naman kay Special Envoy Anthony Alcantara, ang inisyu ng Interpol ay isang red diffusion at hindi red notice, pero hindi raw ibig sabihin na hindi dapat itong seryosohin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla. The ICC tries people for individual crimes, not states. So the Philippines as a state cannot be called upon by the ICC to do something for them. But when the ICC is running after individuals who are Filipino citizens, then that obligation becomes another kind of obligation. Pops J, kinundima rin kanina ni na Senator Bongo at Vice President Sara Duterte na dumalo online ang kanilang sinasabing warrantless arrest sa dating Pangulo at tila pamumulitika. Ayon kay Senator Go, too late na ang pagdinig ng Senado kaugnay dito dahil nasa Netherlands na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiling na lang niya ay magawa ng paraan na maibalik si Digong sa Pilipinas. Pops J. Merimon, ano ba ang idinidiin ng kampo ni dating Pangulong Duterte na nilabag ng mga pulis sa kanyang pag-aresto? Pops J, wala raw due process na sunod. Illegal arrest ang isinagawa dito sa dating Pangulo at mayroong pagtapak sa soberanya ng sa bansa dahil sa ginawang kooperasyon ng Pilipinas sa ICC, Pops J. Merimon, sabi sa ulat mo, red diffusion at hindi red notice ang in-issue ng Interpol laban kay Duterte. Ano ba ang pagkakaiba? Pops J, ayon sa Interpol website, ang red diffusion ay isang alert or for cooperation na, to quote, circulated directly by a member country's National Central Bureau to all or some other member countries. Hindi nito kailangan ng verification ng Interpol General Secretariat at hindi ito posted online. Itong red diffusion o yung sinabi kanina na wanted person notice ay isang less formal na alert pero circulated to arrest, detain or restrict movement of a convicted or accused person. Habang ang red notice naman ay isang formal request na ilocate at temporarily detain ang isang tao, minamandato nito ang detention and extradition, may high level ng visibility at priority ito. Pero yun nga, ayon kay PCTC Executive Director Anthony Alcantara, hindi nito ibig sabihin na hindi dapat seryosohin ang sinasabing red diffusion dahil posibleng equivalent in function din ito sa red notice. Pops J. Merimon, napatunayan na ba kung ano ang in-issue nga ng Interpol? Yes, Pops J, kinumpirma ng Philippine Center on Transnational Crime na isang red diffusion at hindi red notice ang inisyu ng Interpol. Meron sabi ka mo ni Senador Bongo, too late na ang pagdinig ng Senado. Ano ba ang mangyayari sakaling may makitang anomalya nga sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Pops J, ayon kay former Associate Justice Antonio Carpio, magpapatuloy pa rin ang pagdinig o yung trial ng ICC kay dating Pangulong Duterte na nakatakda sa September 23. Pero maaari daw i-raise ang mga concern na ito sa susunod na hearing o kaya naman ay pwedeng mag-file ang panig o kampo ni dating Pangulong Duterte ng motion
Pero walang kinalaman ng ICC sa sinasabing illegal arrest na ginawa ng surrendering state na Pilipinas. Pops J. Merriman, ano ang sagot ng palasyo ngayong si Presidential Sister Amy Marcos pa ang nangunguna sa pagkwestiyon sa pagdinig? Pops J, handa naman ang Malacanang o ang gobyerno na ipakita na legal at sumunod sila sa due process. Kaya hindi raw nila pinigilan ang pagsasagawa ng Senate hearings. At ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kapag napatunayan na walang nailabag na batas sa pag-aaresto kaya Pangulong Duterte, ay hindi naman daw ito magiging sampal sa gobyerno. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.